Hello Bethel people! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Pastor Jane and na maghahatid po sa inyo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. But before that po, gusto ko pong tawagan ang aking anak na si Jace na babati po sa inyong lahat at sa mga mothers out there. So Jace? Hello po! Hello sa lahat. Kamusta po kayo? Alright, I miss you guys so much. Miss ko na yung Isaw. And anyways, yeah, I miss Isaw. Alright, anyways guys, happy Mother's Day to everybody that's there. You know, if you're a mother, happy Mother's Day. And to everybody, the youth, you know, happy Mother's Day to your mothers. And I just want to say that, guys, you know, appreciate your moms, you know, respect them, you know, because magulang nyo sila, so obviously have to respect them kasi nag-aalaga sila sa inyo. And so, you know, and today is a really good opportunity na pakita nyo sa kanila that you guys, you know, love them, you know, just show them, you know, buy them flowers, you know, magluto sa kanila, you know, just to show them, Mom, thank you, I love you, so, you know, kasi Mother's Day, diba? So, I just want to say, Mom, happy Mother's Day, and, you know, you have been a really good mom, you know, giving me baon, yeah, and, I just want to say, thank you for everything, and, you know, I love you so much, so. Love you, babe. Thank you. Love you. Anyway, guys, bye-bye, I have to go. Bye! Mwah, mwah, mwah. Alright, thank you. Praise God. Hallelujah. Yan po ang aking anak, bunsong anak, mga minamahal. Siya po si Jace. Max is not here right now po. Siya po ay may trabaho. Mga minamahal. Now, dumako na po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, mga minamahal. Praise God. Dahil ito po ay tribute po natin sa mga ina. Gusto ko po ng lahat ng ina ay talagang tumutok sa pinrepair ko po na pag-aaralan natin ito pong hapon na ito. Praise God. Before that, mga minamahal, let's pray. Praise God. Father God, we thank you, we honor you, we exalt you. Father God, we thank you, Lord God, hallelujah, for today. We thank you that you, Lord, bring us together, Lord God, so that we can, Lord God, Lord, hear things from you. Father God, thank you for the word that you've given upon us, oh God. Father, I pray, Lord God, that every words, oh God, na aming pong pagbubulay-bulayan, Lord, that it will come to our heart, Lord God, and that, Lord, that it will, Lord God, flourish, Lord Jesus. Father, bless us. Bless your people, oh God. Father God, I thank you, oh God, for this opportunity, oh God. We love you, we honor you, we exalt you, in the mighty name of Jesus. And everyone says, Amen. Praise God. So mga minamahal, ito pong topic natin ngayon is for mothers. Mga minamahal, ako po ay isang ina, dalawa po ang aking anak, at ako po ay nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon because the Lord gave me two beautiful children na talaga naman pong mahal ang Panginoon. Sila po ay mga mabubuting tao. At alam niyo po, ang isang bata ay ibinigay ng Panginoon sa mga magulang and they're like jewels. Sila po ay parang isang mamahaling bato. Sila po ay ating pag-aari at ang sabi ng Panginoon is, teach the children the way they should go. So, tayo po ay may responsibilidad bilang isang magulang na kailangan po nating turuan ang ating pong mga anak ng mabubuting asal, ng daan, at mabuting daan para po sa kanilang magandang kinabukasan. Amen. Praise God. And alam niyo po, nag-create ng Panginoon ang isang ina. Alam niyo po ba na we are designed differently po sa mga ama, sa mga lalaki, mga minamahal. Sapagkat ang magulang po or ang mother po, we are the more disciplinarian. Tayo po ang nagdidisiplina sa ating mga anak.
And alam niyo po, grabe po tayo. Tayo po ay marami po tayong mga qualities na kaya po natin gawin na hindi po kayang gawin ng mga lalaki. Hindi ko po dinadaw ng mga lalaki dito, ngunit ito po ay totoo. Alam niyo po ba na ito po ay galing sa survey, mga minamahal, na tayo pong mga ina o babae, kaya po nating gumawa ng bagay na sabay-sabay. Tayo po tinatawag na multitask. Pero po, ang mga lalaki po ay hindi po ganon. Hindi po nila kaya na pagsabay-sabayin ang anumang pong kanilang ginagawa. Sila po ay kailangan lamang isang bagay lamang po ang pagtutuunan nila, mga minamahal. Ganito po tayo dinesign ng Panginoon. Now, tayo po, kapag tayo po ay naging mother, alam niyo po ba, ang dami po nating tinatawag na job description, mga minamahal. Tayo po ay nurse, tayo po ay doktor ng ating mga anak, tayo po ay sometimes psychologist ng ating mga anak, mga minamahal, tayo po ay counselors, mga minamahal, sapagkat kapag kailangan po ng advice ng ating mga anak, nandiyan po tayo, nakaantabay at talaga naman pong pinapatnubayan po natin ang ating mga anak. Praise God. Hindi lang po yun, mga minamahal, tayo rin po ay driver po nila, assistant po nila, managers po nila. Praise God. Hallelujah. Developers po ng kanilang pong personality. Hinuhubog po natin ang ating mga anak sa magandang asal. Amen. Praise God. Walang ina, mga minamahal. Praise God. Na ito po yung aking paniniwala, mga minamahal. Pero alam niyo ko po na, at alam din naman niyo po na marami pong ina ngayon na talaga pong meron pong ina na nakakapag-isip ng masama sa kanilang anak, ngunit what I know po, 99.9%, wala pong ina na nag-isip ng masama sa kanilang anak. Ang iniisip ng ina sa kanilang anak ay lahat ay kabutihan at paano magiging mabuti ang kanilang mga anak. Hindi ko po sinasabing lahat, mga minamahal, at sinasabi ko po 99.9%, mga minamahal. Praise God. Now, alam niyo po ba na meron pong isang kwento at ito pong kwentong ito ay ini-illustrate po kung paano po ang abilidad or ability na binigay ng Panginoon sa atin bilang isang ina. And ang kwento po ay ganito. Ang anghel po ay nagtanong sa Panginoon at sinabi po niya na bakit masyado kang nag-i-spend ng time para sa isang creations na ito. Ito po ay ang babae, mga minamahal. Ito po ay isang ina, mga minamahal. At sinabi ng Panginoon, hindi mo ba nakikita ang aking ginawa? At sinabi niya na ang babaeng ito o ang ina na ito ay, kumbaga, siya ay washable. Ano po ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mga minamahal, na kahit na napakarami po nating pagsubok na pagdaanan, sakit na napagdaanan, alam niyo po ba, tatayo at tatayo po tayo. Meron pong ibinigay sa atin ng Panginoon na isang abilidad na kahit ano pang hirap na atin pong ma-face, mga minamahal, alam niyo po ba, tayo po ay tatayo. Tayo po ay lalaban para po sa ating mga anak. Amen? Praise God. Hindi po tayo susuko. Hindi tayo kaagad-agad susuko sa buhay. Praise God. Tayo po ay replaceable, mga minamahal. Ang ibig sabihin po nito, mga minamahal, is kapag tayo po ay adjustable, mga minamahal. Praise God. Ano po tayo? Flexible, mga minamahal. Praise God. Hindi po sa lahat ng panahon, pwede pong sabihin na tayo po ay nasa ganitong sitwasyon. May sitwasyon po na tayo ay maghihirap, or may sitwasyon naman po na tayo ay nasa
in a wealthy lifestyle, mga minamahal. Pero anong pa man pong lifestyle na kung saan po tayo po ipupunta, mga minamahal, tatayo at tatayo tayo, lalaban at lalaban tayo. Meron pong ibinigay o dinesign ng Panginoon sa ating mga minamahal na tayo po ay hindi po kagad susuko sa buhay, mga minamahal. Yan po ang dinesign sa mga ina. At dinesign din po ng Panginoon na tayo po, ang pag-ibig natin sa ating mga anak, we always reach out for them. Kaya nga po tayo mga disciplinarian, mga minamahal. Amen. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, kung titignan po ang babae, tayo po ay malambot. Tayo po ay kumbaga soft, mga minamahal. Ngunit alam niyo po ba, dinisign tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, we may be soft outside, mga minamahal, but inside we are tough, mga minamahal. Kaya nga po, anumang pong pagsubok sa buhay ay nakakaya natin, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. And apart from that, mga minamahal, alam niyo po ba na dinisign ng Panginoon ang luha sa ating mga mata? Bakit? Ano ang luha? Ano ang simbolo ng luha sa atin? Tayo po mga babae ay madali po tayong umiyak. Madali po tayong magpakita ng ating emosyon. Hindi po tayo natatakot, mga minamahal. Ano po ba ang simbolo ng luha? Ang simbolo po ng luha ay nagpapakita ng kahinaan. Ngunit ito rin po ay nagpapakita ng kasayahan, kapighatian, kalungkutan. At lalo na kapag ikaw ay nasa isang sitwasyon na parang sa tingin mo ay wala ng lunas o wala ka ng lalabasan. Kapag iniyak mo lahat at pagkatapos ng yan, tatayo at tatayo ka at alam mo at malalaman mo ang solusyon sa problema mo. Amen. Alam niyo po, siguro po, kung sa iba man ay hindi niyo pa po na naranasan ang aking sinasabi, mga minamahal. Ngunit, alam niyo po ba, sa buhay po, dinesign po tayo na tayo po ay ang puso ng tahanan. Kung ang mga lalaki po ay ang head in the family, we are the heart in the family. Bakit we are the heart in the family? Sapagkat kapag may problema, tayo ang nakakaramdam. Kapag ang alam natin na ang ating mga anak ay hindi gumagawa ng tama, tayo ang nakakaramdam. Amen. Tayo po nagdisiplina sa kanila. Hindi lang yun, mga minamahal. Sa bahay po, tayo ang naglilinis, tayo po ang nagbabudget, tayo po ang gumagawa lahat. Amen. Praise God. Kaya nga po, ang ating mga asawa, praise God, ang aking lang pong pakiusap, kung kayo po'y sa mga mister na nandiyan ngayon, pakamamahalin niyo ang inyong asawa. Sapagkat, minsan hindi ninyo alam kung gaano kabigat ang kanyang dinadala. Ngunit sa appreciation at sa pagmamahal ninyo, anumang bigat yan, anuman ang kanyang dinadala, makakaya at makakaya niya. Amen! Praise God! Hallelujah! Now, this time, mga minamahal, I'm going to give you, mga minamahal, qualities. Qualities po na meron ang isang ina. Praise God. Number 1, a mother never ceases being motherly. Ang isang ina po, mga minamahal, o ang pagiging isang ina ay panghabang buhay. Amen? Praise God. Hindi po pagkatapos mo pong nanganak at inalagaan ng bata, kapag yan po ay nakapag-asawa na at meron ng pamilya, ay tapos na po ang iyo pong responsibilidad. Para pong hindi yata, mga minamahal. Amen? Sapagkat alam po natin na ang pagiging isang ina ay walang katapusan. Amen? Praise God. Mamahalin natin ang ating mga anak. Pag sila tutulungan natin sila. Pag sila ay lumaki, gagabayan natin sila. Kapag sila ay nakapag-asawa, gagabayan natin sila. Ano dun tayo para sa kanila? Susuportahan natin sila. Pag sila ay nagkaroon ng mga anak, dyan po tayo. Praise God, para gabayan sila, ingatan sila, suportahan sila, anumang tulong na kailangan nila, nandiyan tayo. Amen. So, makikita po natin dito, mga minamahal, na wala pong katapusan ang pagiging isang ina. Amen. Ito po ay quality ng isang ina. Praise God. Hallelujah. Hindi lang po bilang isang ina, ganun din po, of course, ang pagiging isang ama. Number 2 quality, mga minamahal, praise God, is a mother teaches a child obedient.
Amen. Tayo po ang disciplinarian, mga minamahal. Amen. Mas more on tayo po ang nagtuturo, praise God, ng magandang asal sa ating pong mga anak. Amen. Praise God. Kasi po, alam niyo po ba, ang pag-ibig po natin bilang isang ina, ay grabe po sa ating mga anak. Amen? Kaya po nandun yung ganun po tayo ka-attached o ganun po tayo ka-connected, mga minamahal. Tayo po ang nag-worry sa kanila. Amen? Praise God. 5 minutes, 10 minutes pa lang po na late sila. Hindi na po natin alam. Nag-worry na po tayo, mga minamahal. Amen? Kapag nalaman po natin na ang ating anak ay hindi po nagiging maganda ang kanyang grades, tayo po ang nag-worry. Amen? Kapag sila po ay napaaway, tayo po ang nag-worry. Amen. Tayo po ang nagtuturo sa ating mga anak. Amen. Mas more na tayo po ang nag-aalala. Amen. Why? Hindi po dahil sa tayo po ay mas magaling. Hindi po sa ganoon. Alam niyo po, tayo po ay dinasign ng Panginoon na ganito, mga minamahal. Amen. Praise God. May DNA ang mahal na Panginoon na ibinigay sa mga babae. Praise God. Na, kaya nga po, kaya po natin na gumawa ng 2-3 bagay sabay-sabay, at ang lalaki po, kailangan mag-focus lang sila sa isang bagay. Kasi may stress na po silang mga minamahal. Amen. Praise God. Multitask po tayo, mga minamahal. Tayo po ay superwoman kung tawagin, mga minamahal. Ngunit totoo po yan, mga minamahal. Amen. Now, alam niyo po ba na napakahirap po na maging isang ina at maging full-time mother ka. Amen. Praise God. May mga tatay po na hindi po nila na-appreciate, akala po nila ay napakadali maging isang full-time mother. Pero alam niyo po ba na napakahirap po. Amen. Praise God. Wala kang sweldo, ginagawa mo ang lahat, at ang gusto, siyempre, ng bawat isa ay ang high standard. Amen. Yun ang tinitignan nila sa'yo na kailangan lahat ay plansyado, lahat ay mabuti, malinis ang bahay, budgeted lahat, bills, lahat ng bills ay bayad. Amen. Praise God. Plansyado lahat ng ng mga damit. Kung ikaw po ay medyo may kaya sa buhay at kaya mong magkaroon ng katulong, mabuti. Pero hindi naman po lahat ay iso-shoulder natin sa katulong. Amen. Kailangan din po natin i-supervise sila. Amen. Praise God. And so, kahit saan po ilagay, napakahirap po maging isang ina. Ngunit, kapag, alam niyo po ba, hindi po natin ginawa ito na parang isang obligasyon o trabaho. Ginawa po natin ito dahil mahal po natin ang ating pamilya. Ito po yung napakadali. Amen? Praise God. Hallelujah. So the number one quality, praise God, ng isang ina, a mother never ceases being mother. O ang isang ina, o ang pagiging isang ina, ay panghabang buhay. Number 2, a mother teaches a child's obedient. Praise God. Ano po ibig sabihin, no? Ang isang ina ay siyang nagtuturo at nagdidisiplina sa kanyang mga anak. Amen. Ngayon po, ang aking pong tanong, mga minamahal, ay anong klaseng ina ang gusto mong maalala ka ng iyong mga anak? Amen. Mga minamahal, ito po yung napaka-importante, mga minamahal. Amen. Praise God. Alam niyo po, pwede lang po sabihin natin na, basta pinalaki kita, ayan ka na, okay ka na, tapos na. Hindi po ganun, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, kailangan po talaga natin na ipakita sa ating mga anak na tayo po ay mabuting isang ina, sapagkat, alam niyo po, tayo po ay ehemplo. At tayo po ay gagayahin nila. One day, there will be parents as well, mga minamahal. At tayo po ay magiging inspiration nila na kung paano natin pinalaki ang ating mga anak. Ganun din nila ipalalakihin ang kanilang mga anak at much better pa, mga minamahal. Amen? So sana po ay tayo po ay maging ehemplo, praise God, or example. Isa pong good example, very good example po ng ating pong mga anak. Amen? Praise God. Hallelujah. So iniiwan ko po ang tanong na yan. Kayo po'y ina, kayo po'y nanay. Anong klaseng ina ang gusto mong maalala ka ng iyong mga anak? At kung sinabi mong, ako isang mabuting
ina. I challenge you today. What makes you a good mother? And please don't justify that. Please show that in actions. Amen? Ipakita po natin sa ating mga anak. Hindi pa po huli ang lahat, mga minamahal. Amen? Andiyan po sila, naghihintay ng pagmamahal ng isang ina. Amen? Praise God. Hallelujah. Now, but the Bible says, mga minamahal, in the book of Ephesians 6, 1-3. Ephesians 6, 1-3, the Bible says, children, obey your parents in the Lord. Amen. Hallelujah. For this is right. Honor your father and mother. Amen. Praise God. Ipinag-utos po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga anak po natin na